Ngayon silipin naman natin ang sitwasyon dyan sa North Luzon Expressway dahil paparating na nga ang long weekend. Naroon si Ryan Lesiges live. Ryan, kumusta dyan? Ninya, batay nga sa monitoring ng NLEX Corporation, nakitaan na ng pagkapal ng mga sasakyan na pumapasok dito sa NLEX. Ang magandang balita lang, Ninya, kahit meron ng pagkapal ng mga sasakyan, ay walang nakikitang kumpol ng mga sasakyan yung NLEX dahil mabilis yung daloy ng mga sasakyan, partikular na nga sa mga toll plaza. At sinasabi nga ng NLEX Corporation, Ninya, na nasa above 60 kilometers kada oras pa rin yung takbo ng mga sasakyan. Simula nitong Miyerkules ay nakitaan na ng build-up ng mga sasakyan sa ilang toll plaza sa North Luzon Expressway. Ayon sa pamunuan ng NLEX, madalas nagkakaroon ng pila ng mga sasakyan tuwing peak hours sa bahagi ng Balintawak Toll Plaza. Kahapon niya, umabot ng 2 kilometro ang traffic build-up sa Bukawi Toll Plaza. Isa sa nakikitang dahilan dito ng NLEX ay ang pagdagsa ng mga bumibili ng fireworks sa Bukawi, Bulacan. Maaring maaga din daw nag-leave ang ilan sa ating mga kababayan para umuwi sa kani-kanilang mga probinsya para sa pagsalubong ng bagong taon. Tulad nitong Pasko Ninya, mahigit 1,500 traffic, toll at systems personnel ang ipinakalat ng NLEX sa mga toll plaza at patrol visibility para pagandaan ang exodus ng mga sasakyan. Bukod dito, ay magde-deploy din ng emergency medical services at incident response teams sa ilang strategic areas. Nananatili namang suspendido ang construction at pagsasara ng mga kalsada sa kahabaan ng NLEX hanggang Enero 2. Nananatili ring activated din niya ang Motorist Assistance Program ng NLEX. Ninya, simula bukas hanggang Enero 2 alas 6 ng umaga ay libre na yung toll or yung towing service para doon sa Class 1 vehicle na masisiraan. Batay sa pagtaya niya ng NLEX Corporation, maaaring madagdagan ng 10 to 20% yung dami ng sasakyan na dadaan dito sa NLEX hanggang Enero 2 yan. Yung normal days ay nasa 300,000 na mga sasakyan yung gumagamit sa NLEX maging dyan sa SCTEX. So, ibig sabihin niya, nasa 15 hanggang 25,000 na mga sasakyan ang maaaring maidagdag hanggang sa mga susunod na oras or araw niya. So yung sinasabing mong 15 to 20,000 na dagdag ay magsispread out yan in the coming days. Pero sa inyong monitoring, Ryan, ano yung oras at araw na pinakamabigat ang trapiko paloob at palabas ng Maynila at para maiwasan ito ng ating mga commuters at mga drivers? Well, Ninya, batay doon sa sinagawang monitoring at sinabi na rin sa atin ng NLEX Corporation, bukod doon sa katatapos lang ng Pasko, ngayong araw, December 29, inaasahan yung talagang pagsikip ng mga sasakyan, partikular na yung mga toll plaza natin kasi mayroon pa rin mga sasakyan niya na wala pa or hindi pa gumagamit ng RFID. Para sa kaalaman lang ng ating mga kababayan, 100% na tuloy-tuloy na yung dry run ngayon ng NLEX at ng SCTEX. Talagang wala na silang ipinapatupad na cash lane. Naglaan lamang sila ngayon ng ilang lanes para at least yung ibang mga sasakyan na hindi pa nakakapagpakabit ng RFID ay may madaanan pa rin. Pero hinihikayat niya ng pamunuan ng NLEX na kung may oras pa hanggat maaari ay dumaan muna sa mga areas kung saan pwedeng magpakabit. Katulad na lamang dito sa ating kinaroroonan ngayon sa Balintawak Toll Plaza, maaring magkabit dito or magpakabit ng RFID. At yung kanilang panawagan din niya sa mga may-ari ng sasakyan na siguraduhin nasa kondisyon ang sasakyan bago bumiyahe para iwas aberya. Ninya. Maraming salamat, Ryan Lesiges Live.